Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Tayo ay nandirito ngayon sa patuloy na pagninilay at halos isang araw na lang Pasko na. At marami na siguro yung nagsasabi halos makukumpleto ka na ang Misa de Gallo. At salamat sa Diyos sa maraming mga biyaya na patuloy na binubuhos sa atin. At sa ating pagninilay ngayong umaga, magandang balikan ang narinig natin mula sa ating ebanghelyo kung saan sinabi, dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Kapag babalikan natin ang kwento, paano ba ito nangyari? Di ba kahit papaano sa pagninilay natin, nakita natin kung papaanong ang kamay ng Diyos ay nandirito sa mga kwentong ito ng buhay ni Zacarias at Elizabeth. Ibig sabihin, nangyari ang lahat ng ito dahil sa kalooban ng Diyos. Si Zacarias at Elizabeth, matanda na, halos 90 plus years old na, imposible nang magkaanak. At bukod doon, si Elizabeth, baog. Pero sa biyaya ng Diyos, itong si Elizabeth ay naglihi. At dito sa puntong ito, nais kong magnilay tayo. Ano ba ang sitwasyon, ang kalagayan ng isang halos 90 plus years old na babae na maglilihi at ano ang magiging dating sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak? Di ba parang nakakahiya? Ano? Naglilihi pa? Ano ba naman yan? Ang tanda-tanda na. Di ba ganon? Nakakahiya ang sitwasyon at kalagayan nitong si Elizabeth. Kaya siguro mas pinili na lamang niya na manatili sa bahay. Kasi kapag makikita siya na maglalakad at buntis, pag-uusapan siya, pagpipiestahan, pagchichismisan. Kapag ang pagbubuntis ay lumalagay na parabang nakakahiya, ano yung madalas? O kung hindi man madalas, ano yung minsan nagiging desisyon ng babae o ng mag-asawa o ng mag-partner? Minsan, ang magiging desisyon ng babae dahil nakakahiya ang kanyang magiging pagbubuntis, ipalaglag na lang. Kasi nakakahiya. Malalaman ng marami, malalaman ng mga kamag-anak, ng kapitbahay, malalaman ng mga magulang, mapapagalitan, mapapahiya. Kaya, mas magandang ipalaglag na lang. Halos ang ganitong mga sitwasyon ang nagiging daan upang sa halip na mapahiya, sa halip na pag-usapan, sa halip na hindi makaapekto sa pag-aaral o sa karir o sa profession, ang isinasacrifice ang bata. Iba si Zacarias at Elizabeth. Matagal na silang pinag-uusapan. Ang totoo sa kultura ng mga Hudyo, kapag ang mag-asawa ay hindi nagkakaanak, iba ang kanilang iniisip.
lalo na kapag ang isang babae ay hindi magkakaanak. Kaawa-awa ang magiging sitwasyon ng babaeng ito sapagkat talagang siya'y pagpipiestahan at ang magiging tingin sa kanya ay hindi maganda. Kasi para sa mga Hudyo, ang babae ay babae para magsilang. Kung ikaw na babae ay hindi ka magsisilang, para ano pat naging babae ka? Iyan ang turing ng mga Hudyo sa mga babae. Kaya sa sitwasyon ni Elizabeth, na halos tumanda na, palaging nasa templo, palaging nagdarasal, pero mukhang hindi naman pinakikinggan ng Diyos ang dasal, halos sinasabi, baog, ano ba namang babae yan? Sobra naman yatang sama ng sitwasyon ng babaeng yan. Tumanda na, hindi binayayaan ng anak. Sa kanyang pagtanda, malalaman pa ng marami, baog pala. Napakahirap ng pinagdaanan ni Elizabeth. Kaya di ba, sa isang pagninilay natin sa isang ebanghelyo, matapos na ibalita ng anghel kay Zacarias na itong si Elizabeth ay maglilihi, at matapos na umuwi si Zacarias sa kanilang bahay, ano yung nasabi ni Elizabeth sa kanyang sarili? Ngayon, inalis ako ng Diyos sa sitwasyon ng kadustaan. Ibig sabihin, sa pagbubuntis ni Elizabeth, alam niya at nagpapasalamat siya sa Diyos sapagkat hindi na siya pag-uusapan, hindi na siya pagchichismisan, hindi na siya titignan bilang isang babaeng masama at makasalanan kaya hindi pinagpala na magkaroon ng anak. Malaking pasasalamat ni Elizabeth na siya'y binigyan ng anak. Ngayon, kung dumating man ito sa kanilang katandaan, okay lang. Hindi niya ito ikahihiya. Hindi niya ito itatago. At lalong hindi niya ito ipalalaglag. Para kay Elizabeth, ang sanggol ay biyaya ng Diyos. At kung tutuusin, ang magiging pangalan ng sanggol na Juan ay nangangahulugan ang Diyos ang nagbigay. At dahil ang Diyos ang nagbigay, ipagpapasalamat ko ito at sisiguraduhin ko na sa kanyang pagkapanganak, palalakihin ko siya ayon sa inaasahan ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga ang biyaya ng Diyos. Ang buhay ay isang malinaw na biyaya ng Diyos. Kaya ang buhay na nasa sinapupunan ng isang ina ay napakalaking biyayang dapat ipagpasalamat at dapat sikaping patuloy na mabuhay. At wala tayong karapatan na ang napakalaking biyaya ng buhay na binigay ng Diyos sa atin ay ilaglag o hindi ituloy o patayin. Ang buhay ay mula sa Diyos at siya lamang ang may karapatang bumawi ng buhay. Marami sa ating mga kapatid ang nagdarasal at nangangarap na magkaroon ng anak. Pero sa iba't ibang kadahilanan, hindi sila binibigyan ng anak.
At salamat sa pagiging bukas sa ganitong sitwasyon at dumating sila sa punto na mag-ampon. At sa pagkuha nila ng bata sa ampunan, legal nilang tinatanggap ang batang ito bilang kanilang sariling anak. Hindi na nga ampon, kundi tunay na anak. Saludo ako sa inyo sa ganitong desisyon na hindi man pinagkalooban ng biyaya na magkaroon ng sariling anak para mabuo ang tinatawag na pamilya, nag-aampon at itinuturing itong tunay na anak. Sa mga kapatid na dahil sa pagdating ng buhay sa kanilang sinapupunan ay mukhang hindi handa, mukhang ikahihiya ang kanilang magiging pagbubuntis at mukhang iniisip na makasisira sa pag-aaral, sa kinabukasan o sa propesyon. Balikan natin ang kwento ni Elizabeth. Hindi nakakahiya ang gumawa ng mabuti. Hindi nakakasira sa propesyon, sa pag-aaral, sa kinabukasan, ang magpahalaga sa buhay. Hindi sagabal sa pangarap ang buhay na ibinigay ng Diyos. Kaya magdasal tayo kung tayo ay nandirito sa ganitong sitwasyon. Yung mga babae at yung mga partner o mga asawa, lumapit tayo sa pananalangin para maliwanagan ang ating mga isipan. Huwag tayong basta na lamang tumingin sa kung ano ang mga pangarap natin at gusto natin sa buhay. Sapagkat mas madalas, ang gusto natin at pangarap sa buhay malayo sa gusto ng Diyos. Kaya kailangan nating tunay na magnilay at magdasal. Ituloy ang buhay na namumuo sa inyong sinapupunan. Huwag nating pangunahan ang Diyos. Ang buhay ay mahalaga at ito'y dapat pangalagaan. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng pagsilang ni Juan Bautista sa kagalakang dulot ng kanyang pagsilang, ito nawa ang biyayang ihatid ng Diyos sa atin, lalo na sa mga kapatid na dumaraan sa ganitong uri ng sitwasyon. Kagalakan ang hatid ng sanggol na isisilang sa isang pamilya. At para sa lahat ng miyembro ng pamilya, kapag ibinigay ng Diyos ang ganitong sitwasyon sa atin, suportahan natin ang bawat isa. Yung mga magulang, huwag nawa sa inyong manggaling ang desisyon. Ipalaglag mo yan. Iyan ay malaking pananagutan ninyo natin sa Diyos, sapagkat iyan ay malinaw
na pagpatay. Sa mga pagpapakumpisal na aking naririnig, hindi lang isa o dalawa ang naglalapit ng sitwasyon na noong kabataan nila, sila ay nagpalaglag. Ngayon matanda na sila, dala-dala pa nila sa kanilang konsensya ang kung ano ang kanilang ginawa. At tatanungin ko sila, iyan po ba ay naikumpisal na ninyo? Opo, maraming beses na po. Sabi ko, ha? Bakit maraming beses? Hindi ka ba naniniwala na nung ikinumpisal mo yan at binigyan ka ng absolusyon, napatawad na kayo? Kasi po, Father, hindi maalis sa aking isip para bang ako'y inuusig ng aking konsyensya sa aking ginawa. Kapag yung kasalanan na yon ang gagawin, talagang hahabulin at hahabulin tayo ng ating konsyensya. Kaya hindi biro ang sitwasyon ng isang nalalagay dito sa ganitong problema. O sabihin na natin sa ganitong sitwasyon. Mahalaga ang buhay. Ang buhay ay mula sa Diyos. Kakampi tayo ng Diyos kapag tayo'y magpapahalaga sa buhay. Hindi tayo ayon sa kalooban ng Diyos kung hindi tayo magpapahalaga sa buhay. Amen.